Ariela Arida, bagong National Director ng Miss Universe Philippines. Hello Prowelas, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Crovela and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At syempre, ito nga ba, kakanood lang natin ng kanilang press presentation na nakakaloka. O, di ba? Natuwa ba kayo sa press presentation ng Miss Universe Philippines na walang pa-live sa Empire PH na napinangako nila na may live sa Empire PH ng alas 3, tapos alas 4 na, hindi pa nagsisimula, tapos ang ending, wala naman palang pa-live, o diba? So, nakita natin na dumaan lang yung mga kandidata na parang mga langgam. Kasi ang layo naman talaga ng mga ano pa tawag doon, yung mga kuha ng mga vloggers. Thank you so much sa The Crown, kay Pau. Kasi sila yung pinapanooran ko kung hindi dahil sa inyo. Thank you so much, Pau, at saka The Crown, of course. So, ano na? So, mas maganda kasi na nakikita ako mismo ang makapag-assess sa mga girl kung stand out nga ba o hindi. Mahirap kasi kung aasa ka sa ibang tao na, sino ba ang nag-stand out dyan? O ganun-ganun ako. Mas maganda kasi nakikita ko talaga ng dalawang mata ko. Nakikita ko lang silang dumaan, tapos naka-casual attire, kung ano-anong eksena sa pagpapakilala. As usual, nakakaloka, o diba? So, in-expect natin na may pa-live, nararampa man lang kahit isang-isa. Kahit man lang sana hindi nila ipinarada lahat. Isa-isa na lang sanang umiksena, rumampa, tapos pakilala, tapos out. Tapos rumampa, pakilala, out. Ganun. Ang dali naman nun. Bakit minamadali? Mas marami pang kwentuhan, hanasyan, marami pang mga kini-kineme yung mga nasa organization kaysa doon sa paglakad ng mga girls at saka pagpapakilala. Ay, nakakaloka. Mas matagal pa yung pag-aantay ka sa buong press presentation. Umupa pa kayo ng nakakaloka kayo. Ay, naku, hindi ko talaga. So, hindi ako makapag-assess ngayon, guys. Ang hirap-hirap naman mag-assess sa press presentation na, alam mo, yung excited ka, tapos wala ka namang nahita, wala ka namang nakita. May nakita ka nga, ang layo naman. Hindi mo naman nakita ng bonggahan, ng malapitan. So, asa na lang tayo dito sa mga media accredited media partner ng Miss Universe Philippines, syempre. Wala naman tayong magagawa. Alam mo, tutuwad ako dito at magsisplit sa kisame. Wala silang pa-live nga. Diba? So, aasa na lang tayo dito sa The Crown, kila RJ, kila Carl, kung anong assessment, kung anong nakita nila. Pero, mas maganda sana kung mata ko mismo ang nakakita. Yung nakikita ko sila on motion, diba? Mas, syempre, magkaiba-iba kami ng taste at saka subjective kasi yung beauty. Malay mo maganda sa kanila tapos hindi naman sa akin. Tapos maganda sa akin tapos hindi naman sa kanila o ganon. So mahirap umasa sa iba. Kaya nakakaloka talaga yun. Sana hindi na lang nangako yung Empire Philippines at saka yung Miss Universe Philippines na may mga pa-live sila ng alas 3 ng hapon. At sana may paabiso. Technical issue, kinemi. Wala talaga, be. Sis Mario Joseph. Tapos madalian pa yung pakilala nila. Limahan. Ano to? Nakakaloka. Pero paano kung sabi ko sino nag-stand out? Gagawa lang ako ng kwento. Stand out si ganito. Stand out si ganito. Wala akong nakikita. So, wala akong sasabihin kung sino yung stand out. Saka na lang, sa susunod na lang nilang eksena. Ito ang pinaka, tsakang, press presentation. Syempre, yung mga media, mga ABS-CBN, at saka mga GMA niya, hindi naman yan isa-isahin lahat. So, unfair talaga yun sa mga hindi sikat na kandidata. Yung mga babalita lang nila, yung mga sikat na kandidata lang naman, at saka yung mga nag-stand out. So, yung mga ibang kandidata na hindi sa kanila nag-stand out, ay hindi na nila ipapakita. Ganyan ka klaseng unfair ang ABS at saka GMA. So, wala tayong magagawa dyan. Naluloka lang ako.
Mas marami pa talagang highlights yung pag-turnover ni Shamsi Sumsop ng kanyang national director kay Ariela Arida ng bonggang-bongga. At ngayon nga ang bagong national director ng Miss Universe Philippines ay ito nga si Ariela Arida ng Laguna, Philippines. O ganon. So, bago na ang ating national director ngayong 2025, si Mama J, mananatiling president ay siguro ng Miss Universe Philippines. And hayaan na lang nyo sila. Basta ang pangit, walang coverage. Ayun, ang importante. Wala akong pakialam kung anong posisyon nila dyan sa Miss Universe Philippines, kung anong eksena, kung sinong man may-ari. Basta sana naman magbigay naman sila ng quality na palay. O diba, first presentation to. Tapos nakikita mo, layo-layo. Kita mo yung paatakong whatsoever, di mo nga makilala kung sino yung mga candidates na yun, o di ba? So ayun, nakakalungkot lang talaga. So wala naman tayong magagawa, di ba? Sumakit lang yung ulo ko kung hahanas ako ng bonggang-bongga sa kanila at pag magmumura ako ng bonggang-bongga dito ay wala naman tayong magagawa. Wala silang intention. So ang salita dyan ay hindi madamot. Kasi marami dyan sa comment section ko kanina habang nagla-live ako na madamot sila. Hindi. Talagang wala lang silang pakialam sa atin. Wala silang pakialam sa pageant fans. Hindi nila alam na ang pageant fans ang bumubuhay sa pageant nila. Ayun lang. Wala silang pakialam talaga. Press presentation. Walang pa-live. Ano yun? Aasa din sa mga accredited media partner nila, hindi naman fair yung laban. Sana kung isa-isahin nila yan, mga accredited media partner nila, maniwala ako. Bawat report din nila, bawat vlog din nila, kung sino lang yung standout, yun lang naman yung inaano nila, hindi naman lahat. So, andun yung fair, wala, fair. Kahit yung ABS-CBN na yan, pinapakita lang naman ni Dayan Castillo yung standout. Hindi naman niya pinapakita lahat-lahat ng kandidata. Di kawawa naman yung mga hindi kilala at saka mga sikat. O di ba? Kakalungkot, di ba? Sana ma-assess natin pag may live lang sila. Huy, magpa-live naman kayo. Wala talaga kayong mga hanas-hanas. Nakakaloka. Ay, nako. Pinagpawisan lang ako doon. So, hindi init yung ulo ko. Bala kayo dyan. Ang init pa naman at saka brown out dito. Tapos ganyan kayo, nakakadagdag kayo ng stress. Charot lang. Actually, hindi ako na-stress kasi katangahan nila at kabobohan nilang organization yan. Kung bakit wala man ang paabiso at kung bakit nagpo-post pa sila dyan na may live kineme na wala naman. So, for sure, ako lang naman magsasalita ng ganito kasi hawak nila sa bibig yung mga iba na hindi magsalita regarding sa mga kapalpakan nila dyan ng bonggang-bongga. Nako. Wala naman tayong magagawa kundi subaybayan na lang yung mga girls. So, mag-assist na lang kayo in your dreams na lang. Napaka-unfair kasi mag-assist na, nag-stand out sa ganito, nag-stand out sa ganito, hindi mo nga naman nakita. Parehas mo naman nakita, malayo lang din. So, ayun. So, yun lang ang aking masasabi ngayon. Sa malay mo, may mga challenges sila at ipapakita na rin sila isa-isa. Di ba? Ng bonggang-bongga. So, there you go guys. Maraming salamat. At sana nag-enjoy kayo sa panood ng press presentation nila. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Paalam!